Dito na po ba tayo titira? Oo anak, tulungan mo na nga ako sa pag-aayos sa mga gamit natin. Marami pa tayong gagawin eh. Sana po Nay, pinayagan niyo na lang akong sumama sa pinsan ko para magtrabaho kasama siya. Hindi ba nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan? Hindi kita papayagan na magtrabaho sa Maynila. Napakadelikado ng panahon ngayon, akala mo ba? Kasama ko naman po si Rhea eh. Hindi niya ako pababayaan. Halos magkasing edad lang kayo ni Rhea. Paano ka niya mapapangalagaan? Masyado lang po kayong mahigpit para naman pong wala kayong tiwala sa akin eh. May tiwala ako sa'yo. Wala lang akong tiwala sa lugar na pupuntahan nyo ng pinsan mo. Kailan niyo naman ako papayagan na magtrabaho? Hindi naman kita pinagbabawalan na magtrabaho pero ang gusto ko, yung malapit lang sana. Gusto ko lang naman makatulong sa inyo eh, lalo na sa mga gastusin natin. Sapat naman ang kinikita ko sa pagtitinda ng mga gulay para sa ating dalawa. Dito po sa bago nating nilipatan, magtitinda pa rin ba kayo ng gulay? Mukhang mainit pa naman ang klima dito. Sabi ni Kuya Hilario ipapasok niya akong katiwala sa isang poultry dito. Baka may bakante pa, pwede ko siyang pakiusapan na ipasok ka para magkasama tayo. Sige nga po, Nay. Gusto ko na kasi talagang magtrabaho eh. Gusto ko yung may sarili akong pera. Sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo at nang makapunta na tayo sa bahay ng tiyuhin mo. Binilisan ko na nga ang ginagawa ko. Nabuhayan na rin ako ng pag-asa na makakapagtrabaho na ako. Sa edad ko kasing 20, sabik na talaga akong kumita ng pera at makatulong kay inay. May gusto rin kasi akong bilhin para sa sarili ko. Nahihiya naman ako manghingi pa kay inay dahil alam kong sapat lang ang kinikita niya. Nang matapos namin ang ginagawa, lumabas na kami ng bahay para puntahan ang bahay ni Tio Hilario. Malapit lang naman ang sa kanila. Nang natanaw na namin ang bahay ng nakakatandang kapatid ni inay, binilisan na namin ang paglalakad. Pero bigla kami natigilan dahil sa dalawang boses na nagtatalo. Nagkatinginan pa kami ng inay bago siya sumenyas na lumayo kami sa may pinto. Hindi ka na nga nakakatulong sa akin. Puro perwisyo pa ang binibigay mo. Kailan ka ba talaga magtitino, ha? Pabayaan nyo na lang kasi ako, Tay. Sa tanda ko ba namang to eh. Kung pagsalitaan nyo ako, para pa rin akong teenager. Yun na nga eh. 30 ka na pero hanggang ngayon wala ka pa rin inaatupag kundi ang pakikipagbarkada mo. Ano naman po masama sa pakikipagbarkada? Kayo nga sa edad nyong yan may mga kaibigan pa kayo. Ako pa kaya? Mabuti sana kung ang mga barkada mo mabuting impluensya sa'yo, kaso hindi. Tay, tigilan nyo na nga ako. Hindi ba kayo nahiya sa mga kapitbahay natin? Daig nyo pa ang inay kung makaputak eh. Walang hiya ka talaga! Hindi mo na ako gilalang! Kung makipag-usap ka sa akin, para lang akong kaedad mo! Yan naman ang tingin nyo sa akin kahit noon pa eh. Pinakawalang hiya nyong anak. Bakit? Totoo naman ah! Oh, saan ka naman pupunta? Kinakausap pa kita! Talaga bang pinaninindigan mo na ang pagiging bastos at walang modong anak? Oo na. Hindi naman magbabago pa ang tingin nyo sa akin kahit ano pang gawin ko eh. Gago ka pala eh! Wala ka naman talagang ginagawang mabuti! Paano magbabago ang tingin ko sa'yo? Kaya nga alis na lang ako dito. Tapos ano? Pagbalik mo, may dala ka na namang bagong problema? Brandon! Bumalik ka rito! Madilim na madilim ang anyo ng pinsan ko nang dumaan sa harapan namin. Nakakatakot din ang ibinigay niyang tingin sa amin. Bigla na lang ako napatungo. Lumapit naman ang inay sa may pinto kung saan nakatayo si Tio Hilario. Bahagya pang nagulat ang kapatid ni inay na makita kami. Tinanaw niya muna ang papalayong anak bago niya ibinaling ang atensyon sa amin. Ay, pasensya ka na Kuya Hilario kung wrong timing ang pagpunta namin ha. Huwag niyong pansinin ang inabutan niyo. Masasanay rin kayo sa aming mag-ama. Mukhang matindi ang pinag-awayan niyo ng anak mo. Ganun ba talagang sumagot si Brandon? Oh,
Wala talagang preno ang bibig ng lalaking yun. Nasan nga pala ang asawa mong si Ate Edna? At yung mga anak nyo? May ilang buwan na rin na nasa anak namin si Edna na nakatira sa kabilang barangay. Doon ko muna pinatuloy mula nang atakihin sa puso ng dahil kay Brandon. Yung damuhulang na yun ang wala pang asawa sa 5 kong anak. Mukhang wala rin magkakamaling magkagusto sa kanya kung gano'n ang pag-uugali. Kawawa lang ang babae sa kanya. Mabuti pang tumandang binata na lang siya. Pero malay mo kuya, baka magbagong anak mo kapag nakapag-asawa. Malabo yung mangyari. Sagad hanggang buto ang pagkasutil ng lalaking yun. Sa bagay, ikaw ang mas higit na nakakakilala sa kanya. Sa buong pag-uusap ni Inay at Tio Hilario, nakikinig lang ako sa kanila. Hindi ko rin maiwasang maawa sa tiyuhin ko. Sa pagkakatanda ko parang 65 pa lang siya. Pero mukha na siyang mas matanda sa tunay niyang edad. Marahil nga dahil sa sobrang konsumido sa anak niya. Lihim na lang ako napapailing. Pag-uwi sa bahay, napag-usapan pa rin namin ng inay si Kuya Brandon. May mga anak po pala kasing sutil si Kuya Brandon, no, Nay? Oo naman, hindi mawawala sa mga anak na si Sibol na masamang damo. Masamang damo po talaga, ha? Bakit ka natatawa? Totoo naman. Hindi ko po maiwasan na maawa kay Chong kanina. Kahit kay Tia Edna, kahit na hindi ko pa po siya nakakaharap. Biruin niyo, mismong anak pa yata nila ang papatay sa kanila. Minsan kasi nasa pagpapalaki rin, o di kaya nasa dugo na talaga. Sa pamilya natin, wala naman akong natatandaan na may ganoong pag-uugali sa mga kamag-anak natin. Ewan ko lang sa pamilya ng nanay niya. Baka nga po doon nakuha ni Kuya Brandon ang pagkasutil niya. Ay hindi ko alam, Iha. Luto na ba yung sinaing mo? Gusto ko na kasi magapunan ng maaga. Ngayon ko kasi nararamdaman ng pagod sa mahabang biyahe. Gusto ko na magpahinga. Opo, luto na tong sinaing. Maupo na lang kayo, ako nang bahalang maghain. Pinagpahinga muna kami ni Tio Hilario bago niya kami sinamahan sa kanyang amo. Swerte naman natanggap kami ng inay. Tuwang-tuwa ako. At sa wakas makakaranas na rin akong kumita ng sariling pera. Hindi naman ganun kalawak ang poultry ni Mang Tomas. Kaya tingin ko hindi naman kami mahihirapan. Si Tio Hilario naman ang nangangasiwa sa mga alagang baka ni Mang Tomas. Mabait naman ang amo natin. May konsiderasyon din siya sa mga nagtatrabaho sa kanya. Halata nga naman kay Mang Tomas, kuya . Gusto ko na nga sanang mag-resign. Kaso ayaw niya akong pakawalan. Mahirap na daw kasing kumuha ng mapagkakatiwalaang tao. Hindi naman kasi siya naglalagi rito . Huwag kang mag-alala, kuya. Hindi ka magsisisi na kami ang iyong irekomenda kay Mang Tomas. Pagbubutihin namin ang trabaho. Alam ko naman yun, kaya nga agad na kitang pinapunta rito. Kaysa naman manirahan pa kayo sa probinsya natin. Mabuti nga rin na pinapunta mo kami dito. Nagkatrabaho pa si Janice. Matagal na kasi niyang gusto. Wala naman kasing mapasukan sa atin. Wala nga talaga. Kasi malayo pa sa kabihasnan. Hindi katulad dito . Kahit papano, maraming pwedeng pasukan at malapit pa sa bayan. Kung sakaling lang hindi siya matanggap sa poultry, pwede siyang maghanap ng trabaho sa bayan. Okay na rin na magkasama kami sa isang trabaho. Hindi rin kasi ako sanay na hindi nakikita ang anak ko. Sa bagay nga, nag-iisa lang ang anak mo at babae pa. Kailangan mong ingatan. Kaya nga nung magpaalam sa akin na sasama sa pinsan sa Maynila, mariin ko talagang tinutulan. May tiwala naman ako sa anak ko . Kaya lang, hindi ang pupuntahan niyang lugar. Tama din naman ang ginawa mo. Ang mga kabataan ngayon padalos-dalos sa mga ginagawa minsan. Paano Kuya Hilario? Mauuna na kami umuwi sa'yo.
Nauna na sa bahay si Janice eh. Tsak na hinihintay na ako nun. Sabihan mo lang ako kung may kailangan pa kayo, ha? Punta lang kayo sa bahay. Nang dumating ang inay, nagsasalansan ako ng mga panggatong sa likod bahay. Nagmano lang ako sa kanya bago bumalik sa kusina. Para naman ipagtimpla siya ng salabat. Matagal na kasing hindi umiinom ng kape ang inay. Dahil sa sinisikmura siya. Nang matapos naman ako magluto para sa hapunan namin, tsaka ako siya tinabihan sa mahabang upuan. Scene 6. Alam niyo ba, Nay, nakita ko po kanina si Kuya Brandon. Nagtatalo sila nung asawa ni Aling Fe. Ha? Bakit kaya? Sa pagkakarinig ko po sinigawan niya si Aling Fe dahil sinisingil na siya ng utang sa tindahan. Narinig yata nung asawa kaya nagtalo sila. Muntik na ngang masuntok si Kuya Brandon May umawat lang sa asawa ni Aling Fe. Bastos talaga ang batang yon. Makakahanap rin siya ng katapat niya kung hindi siya magbabago. Mabuti nga po siguro yun para magtino siya. Grabe na po yung perwisyong ibinibigay niya sa pamilya niya. Naaawa nga ako sa tiyuhin mo Kaya wag mo nalang banggitin na nakita mo sa kanya. Baka mag-away na naman ang mag-ama. Kahit hindi po tayong magsabi, meron niyang magpaparating kay Tio Hilario. Sa bagay nga, kahit papaano, hindi sa atin ang galing. Oo nga po. Gusto niyo na po bang kumain? Mamaya na lang. Kunin mo muna yung langis ko. Papahiran ko lang muna itong binti ko. Kanina pa kasi nangingimay Araw ng linggo. Naisip ng inay na mamalengke sa talipapa na malapit sa amin. Dinamihan na niya ang pagluluto ng ulam para mabigyan na rin si Tio Hilario. Ako na lang ang nagdala sa bahay ng tiyuhin ko. Pagdating doon, nagtaka ako kung bakit saradong-sarado ang buong bahay. Aalis na sana ako nang maalala na hindi pala umaalis ng araw ng linggo ang tiyong. Bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Makailang ulit din akong tumawag pero walang sumasagot. Naisipan ko ng puwersahin ng pagpasok. Nakita ko ang tiyuhin ko na nahihirapang huminga na hawak ang dibdib habang nasa sahig. Agad ko siyang nilapitan at inalalayang makaupo. Kumuha rin ako ng isang basong tubig. Ayos na po ba ang pakiramdam niyo, Chong? Oo, salamat at dumating ka. Kagabi pa kasi masama ang pakiramdam ko Baka po kailangan niyo nang dalhin sa ospital. Ayos lang ako, nanggagamot pa ba ang inay mo? Paminsan-minsan na lang po, Chong. Tatawagin ko po siya para pumunta dito. Sandali lang po ako. Hindi na kailangan, nandito na ako. Nay! Buti dumating kayo. Nagtaka na kasi kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin umuuwi. Kinutuban ako na baka may masamang nangyari. Si Tio Hilario kasi naabutan kong hirap sa paghinga. May sakit ka ba sa puso, kuya? Wala akong sakit sa puso. Kagabi pa kasi masama ang pakiramdam ko Pupuntahan ko sana kayo kanina sa inyo. Balak kong magpatingin sa iyo. Kaya nga lang talagang hindi na ako nakaalis pa ng bahay. Sige. Susuriin kong lagay mo. Nasaan nga pala si Brandon? Ewan ko sa lalaking yun kung nasaan na namang lupalop naroroon. Nung Biyernes pa hindi na uwi rito. Madalas bang manikip ang dibdib mo? Ngayon lang nangyari ito sa akin. Hindi naman kaya sa matinding pagod na rin? Yun din ang palagay ko Tsaka, iwasan mong pag-iisip lagi. At saka yung magalit. Hindi maiiwasan. Lalo't araw-araw na lang akong nakakatanggap ng reklamo sa mga ginagawa ni Brandon. Katulad kahapon, akong sinisingil nung may-ari ng bilyarang nasira ng barkada niya. Hayaan mo na siyang lumutas sa problema niya. Nasanay na kasing ikaw ang taga-ayos sa mga gusot niya Nakakahiya naman kasi sa mga piniperwisyo niya. At saka, dito na sa bahay pumupunta. Ay, yun nga lang.
Tsaka anak mo pa rin siya. Kahit ano man ang gawin niya, hindi mo rin matitiis. Nakaramdam tuloy ako ng inis kay Kuya Brandon ng mga sandaling yon. Hindi man lang kasi niya naisip na napakapalad niya sa pagkakaroon ng ama. Ako kasi bata pa lang namatay na ang aking ama. Puro na lang sa kwento ng inay ko siya nakilala. Hindi naman agad namin iniwan si Tio Hilario. Pinagluto na rin namin siya ng pagkain niya. Habang nag-uusap ang magkapatid sa silid, dumating naman bigla si Kuya Brandon. Naabutan niya akong nakaupo sa sala. Anong ginagawa mo rito? Hindi kasi namin maiwan ang tatay mo eh. Naabutan ko kasi siyang nahihirapan huminga kanina. Nasaan siya ngayon? Nasa kwarto, nag-uusap sila ng inay. Ayos na kaya ang lagay niya? Oo, ginamot na siya ng inay kanina. Wow! Hindi ko alam na doktor palang nanay mo. Isang albularyo si inay sa amin. Marami na siyang napagaling sa lugar namin. Sabi mo eh. May pagkain kaya sa kusina? Meron, nagluto na ako kanina. Ayos. Kanina pa ako nagugutom eh. Hindi mo man lang ba sisilipin muna ang itay mo bago ka kumain? Mamaya na. Makakapaghintay naman siya eh. Pero itong pagkalam ng sikmura ako, hindi na. Naiiling na lang ako na sinundan ko siya ng tingin habang papuntang kusina. Tumayo na lang ako at pumasok sa silid kung nasan sina inay at Tio Hilario. Sinabi kong dumating na si Kuya Brandon at kumakain sa kusina. Hindi naman maitago ang pagkadismaya sa mukha ni inay. Si Tio Hilario naman blanko lang ang ekspresyon ng mukha. Ilang sandali muna ang lumipas bago pumasok si Kuya Brandon. May sakit daw kayo. Bigla kasing nanikip ang dibdib ko kanina. Buti dumating si Janice. Bakit nga pala ngayon ka lang umuwi? Akala ko hindi niyo mapapansin na wala ako dito sa bahay eh. Pwede ba yun? Dadalawa na nga lang tayo rito sa bahay. Huwag niyo sabihin na pagagalitan niyo na naman ako. Kararating ko nga lang eh. Nakikiusap ako sa'yo, iho. Mahina pa ang itay mo. Huwag mo muna siyang sagot-sagutin. Siya naman itong may problema eh. Minsan na nga lang ako magpakita dito sa bahay, pinapagalitan pa ako. Kaya lang yun ginagawa ng itay mo dahil sa pag-aalala sa'yo. Ibang klase rin naman kasi yung paraan niya ng pag-aalala eh. Huwag kang bastos! Lumabas ka rito sa kwarto ko! May sakit na nga kayo, ganyan pa rin kayo. Lumabas ka na muna, iho. Hayaan mo na lamang munang magpahinga ang tatay mo. Walang imik naman na lumabas ng silid si Kuya Brandon. Pinagsabihan naman ng inay ang tsuhing ko na maging kalmado lang. Bago kami umuwi, pinakain muna namin si Tio Hilario. Nag-aalangan ngang iwan ng inay ang kapatid niya. Kaso ayaw naman sumama sa bahay namin si Chong. Paglabas ng bahay, kausap ni Kuya Brandon ang 3 niyang barkada. Ni hindi na niya kami napansin na umalis ng inay. Kinabukasan pumasok na rin sa trabaho si Tio Hilario. Sigurado ka bang kaya mo na magtrabaho, kuya? Oo naman, wala na akong sakit na nararamdaman. Si Brandon ba nasa inyo pa? Iniwan kong natutulog pa. Kaya nga ako pumasok para hindi ko siya makita sa bahay. Suko na talaga ako sa batang yon. Kanina, umagang-umaga, may nagpunta sa bahay, naniningil ng utang. Ay, sabi ko naman kasi sa'yo, lumipat ka muna sa bahay. Total, sa'yo naman yun. Nakikitira lang kami. Ayos lang naman ako dun sa amin. At saka ayoko rin kasing iwan ng bahay kay Brandon. Dahil tiyak na bababuyin lang niya yun. Baka doon na niya patirahin ang mga barkada niyang halang ang mga bituka. Dadalaw-dalawin ka na lang namin ni Janice sa bahay niyo. Hindi ko rin kasi maiwasan na mag-alala sa'yo eh. Iniisip mo ba na baka may gawin na hindi maganda si Brandon sa akin? Hindi ko naman talaga kilala ang anak mo. Pero minsan, sumasagi yun sa isip ko.
Sabi mo nga, malakas ang impluwensya sa kanya ng mga barkada niya. Sa totoo lang, yun din ang iniisip ng mga anak ko at ni Edna. Kung susunod naman ako sa kanya, paano mga gamot niya? Kailangan ko pa rin talaga magtrabaho. Ayoko na iasa na lang sa iba pa naming anak ang mga pangangailangan namin. Binantayan na lang ng inay si Tio Hilario. Baka kasi gumawa siya ng mabibigat na trabaho sa poultry. Napansin ko namang wala nang iniindang sakit ang tiyuhin ko. Sadya talagang magaling manggamot si inay. Sabay-sabay din kami umuwi nung hapon. Wala namang kaming kamalay-malay na nasa bahay lang si Kuya Brandon at hinihintay ang ama niya. Mabuti naman dumating na kayo, Tay. Bakit narito ka pa? Hinihintay ko po kayo eh. May kailangan po ako sa inyo. Kung pera ang kailangan mo, wala. Wala akong pera dito. Naibigay ko na sa nanay mo ang sahod ko para pambili niya ng gamot. Kahit magkano lang po. Kailangan ko lang talaga eh. Hindi ka ba makaintindi, ha? Wala akong pera dito. Ang damot nyo naman? Tarantado ka pala eh. Kung nagtatrabaho ka ba naman, di sana may sarili kang pera. Ano pong magagawa ko? Wala kang gustong tumanggap sa akin. Dahil nga sa ugali mong yan. Naturingang may ama ka. Hindi naman maaasahan. Ano hindi maasahan? Ako lahat ang nagbabayad ng mga utang mo. Ako ang umaareglo sa mga gulong kinasasangkutan mo. Tapos sasabihin mo, hindi mo ako maasahan? Tama na po. Ang dami nyo pang sinasabi. Pera lang naman ang hinihingi ko. Bastos ka talagang lalaki ka. Lumayas ka rito sa pamamahay ko. Wala ka talaga silbi. Oo na, aalis na. Napahinga na lang ng malalim si Tio Hilario sa matinding galit sa anak niya. Hinawakan pa niya ang dibdib at bahagya yung hinagod-hagod. Nakakaramdam na naman kasi siya ng paninikip ng dibdib. Kinabukasan sa poultry, inabutan na namin si Tio Hilario na naglilinis ng kulungan ng mga manok. Binati lang namin siya ng inay at nagumpisa na rin kami magtrabaho. Samantala ng mga oras na yun, nasasangkot na naman si Kuya Brandon sa gulo. Kasalukuyan siyang nasa barangay hall kasama ang mga barkada niya. Dinampot sila ng mga barangay tanod dahil hindi sila mapigil sa panggugulo sa talipapa. Pinababayaran din sa kanilang grupo ang mga nasira nila. Pinasundo naman si Tio Hilario ng kapitan para kausapin. Si Chong na lang ang humarap at nakiusap sa mga tindera at tindero ng talipapa. Nabigyan ng palugit ang anak para mabayaran sila. Talaga bang hindi ka na magbabago, ha? Hindi ko naman sinabing mangialam kayo sa akin eh. Paano hindi ako mangingialam? Pinatawag nga ako ni Kapitan. Di sa kanya kayo magalit, wag sa akin. Bakit wala kayong kaimik-imik ng barkada mo kanina? Lahat kayo parang mga maamong tupa na nakatungo lang. Huwag niyong bayaran ng mga nasira ko kung ayaw niyo. Talagang hindi ko babayaran. Sa tingin mo, may pagkukuhanan ako, ha? Nasaid na lahat ng ipong ko nang dahil sa'yo. Kahit kailan naman talaga, wala kang kwentang ama sa akin eh. Mabuti pa sa mga kapatid ko. Ibang trato mo sa kanila. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko sa'yo, ako pa palang walang kwentang ama sa'yo? Kung ikaw ba naman, ginagaya mo ang pagiging mabait at responsable ng mga kapatid mo, hindi sana mawawala ang amor ko sa'yo. Oo na, ako na ang pinakamasamang anak nyo. Sana nga lang, hindi na lang kayo naging ama ko. Hayop ka talaga! Sige tay, suntukin nyo ako. Bakit hindi mo ituloy? Itong piski ko, ituloy nyo na. Alam ko naman matagal nyo nang gustong gawin sa akin yan eh. Lumayas ka rito. At huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Layas! Nakarating sa amin ng inay ang ginawa ni Kuya Brandon. Pinuntahan din namin si Tio Hilario sa bahay niya na parang pagod ang itsura. Napag-alaman namin sa mga kapitbahay niya na nagkaroon na naman ng matinding pagtatalo ang mag-ama.
na hindi na bago sa kanila. Oh, ayos ka lang ba, Kuya Hilario? Nabalitaan niyo na siguro ang ginawang katarantaduhan ni Brandon. Oo, Kuya. Kalat na dito sa buong lugar natin. Bakit naman ginawa ni Brandon yun? Naghahanap buhay lang naman ang mga taong yun eh. Wala naman yatang atraso ang mga tindera at tindero sa kanila. Hindi ko alam kung anong pumasok sa mga utak ng barkada niya para gawin yun sa mga taong yun. Sakit nga talaga siya sa ulo. Hindi na din kita masisisi kung nasagad ka na nga talaga. Hindi lang pasensya kong nasagad, Divina, pati ang pagiging ama ko. Parang gusto ko na siyang itakwil. Patawarin ako ng Diyos sa pag-iisip ng ganitong bagay. Tao lang ako na nakakapag-isip ng hindi tama. Naiintindihan naman kita, Kuya. Nasaan na ba si Brando ngayon? Pinalayas ko na. Kapag bumalik ulit siya, palalayasin ko ulit. Huminahon ka muna, Kuya. Hayaan mo munang lumamig ang sitwasyon. Mula noon, hindi na talaga maganda ang ugali ng batang yun. Lagi siyang inirereklamo ng magulang ng mga kaklase niya. Halos linggo-linggo na lang kung pumunta sa eskwelahan ng nanay niya. Akala ko'y magbabago siya kapag tumanda na. Ayun pala, lalong lalala. Wala na akong masabi, Kuya, sa anak mo. Kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang kami ni Janice. Gusto kong murahin si Kuya Brandon sa isip ko dahil sa mga pinaggagawa niya. Awang-awa naman ako sa ama niya na hindi na napigilan ng pagluha. Nang mga sumunod na araw, saksi kami nung pinuntahan ng mga naperwisyo ni Kuya Brandon ang tiyuhin ko. Siya ang sinisingil ng mga tindera at tindero ng talipapa sa mga nasirang gamit at paninda. Samantalang si Kuya Brandon ng mga sandaling yun, abala naman sa pakikipag-inuman sa mga kabarkada. Nang pauwi na, biglang sumulpot sa harapan niya si Neil, ang tindero ng isda sa talipapa. Kumusta ka na, pare? Ayos lang. Anong kailangan mo sa akin? Nakalimutan mo na ba? May utang kang dapat bayaran. Sinira mo ang paninda ko sa talipapa. Alam mong inutang ko lang ang pampuhunan ko doon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakabayad sa taong inutangan ko. Wala akong babayad sa'yo. Kaya tumabi ka dyan sa daraanan ko. Ang lakas ng loob mo at ng mga kaibigan mo na manira ng kabuhayan ng ibang tao. Wala ka naman palang pambayad. Nakikilala mo ba kung sino ako, ha? Oo naman. Sakit ka ng ulo ng pamilya mo at ng mga taga rito. Alam mo naman pala kung sino ako eh. Dapat matakot ka sa pwede kong gawin sa'yo. Hindi naman ako nandito para maghanap ng gulo. Gusto lang kitang singilin. Wala akong ipambabayad sa'yo. Kaya umuwi ka na. Wala kang pambayad sa akin pero araw-araw kang umiinom. Kahit ubusin ko pa ang lahat ng alak sa mga tindahan dito, wala kang pakialam. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo ko nababayaran. Sinabi ng... Hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa ako tapos! Buisit. Mayabang din ang isang yun. Dahil lang naman dito sa amin. Dahil sa nangyari sa talipapa, tuluyan na yung pinasara. Kaya mahirap tuluyang bumili ng ulam. Kung sa bayan kami pupunta, mapapamahal naman kami sa pamasahe. Mabuti na lang naisipan ni Neil na maglako na lang ng isda sa mga bahay-bahay. Yun nga lang, madalas isang klase lang ng isda ang nilalako niya. Yan lang ba ang isdang inilalako mo, iho? Opo, ito lang po eh. Gustuhin ko man po na maglako ng ilang klase ng isda. Kapos naman po ako sa puhunan. Nay, si Kuya Neil po yung nagtitinda sa may talipapa. Isa po siya sa mga naperwisyo ni Kuya Brando nung magwala sila doon. Ah, ganun ba? Pasensya ka na, iho, hindi ko alam. Pamangkin ko si Brandon. Magkapatid kami ng ama niya. Naubos po kasi ang puhunan ko. Hindi pa nga ako nakakabayad sa taong inutangan ko.
Kaya yung pinakamurang isda na lang muna ang inaalok ko ngayon. Masarap naman ang ganyang isda. Nakausap mo na ba ang pamangkin ko? Nagmamatigas po siyang bayaran ng mga nasira niya sa mga paninda ko. Sabi pa tatayin niya ang singiling ko. Wala namang kasalanan si Mang Hilario sa ginawa niya Tsaka alam ko po, araw-araw na pinupuntahan ng ama niya ng mga kasama ko. Ayoko na makidagdag pa. Napakabuti mo naman, iho. Salamat at malawak ang pangunawa mo. Si Brandon po ang may atraso sa akin. Dapat lang na siyang singiling ko. Naku, malabo nang mabayaran ka ni Kuya Brandon. Wala ngang trabaho yun eh. Naku, napakwento na kami sa'yo. Pagbilhan mo nga ako ng 1 kilo. Sige po, ipapalinis niyo na rin po ba? Oo, sige. Naisip ko kung katulad lang ni Nilang pinsan ko at mga kaibigan niya, siguro mas tahimik ang lugar namin. Mabilis naman nalinisan ang binili naming isda. Ako na lang din ang nagluto sa mga yun. Dahil 1 kilo, 2 klase ng luto ang ginawa ko. Habang kumakain kami ng inay, nabanggit niya muli si Neil. Alam mo ba kung saan nakatira yung si Neil? Malapit po sa may simbahan ng bahay nila. Bakit po ninyo naitanong? Wala naman, naitanong ko lang. Para kasing ngayon ko lang siyang nakita sa lugar na ito. Dayo lang po sila ng pamilya niya dito. Mas nauna pa nga po tayo eh. Ganun ba? May pamilya na siya? Ibig sabihin, asawa at anak? Opo, minsan po kasama niya sa pagtitinda sa talipapa ang misis niya. Halos kasing edad lang niya si Brandon pero mas responsable siya. Nasa tao na po talaga ang pag-uugali. Katulad po ni Kuya Brandon, hanggang ngayon wala pa ring pagbabago sa kanya. Malamang dadalhin niya na yun hanggang sa pagtanda niya. Huwag nating pangunahan ang kapalaran niya. Maasa pa rin ako na balang araw magbabago ang pinsan mo. Sana nga po, alang-alang man lang kay Tio Hilario. Muling pinuntahan ni Neil ang pinsan ko sa tinutuluyan nito. Gaya nung una nilang paghaharap, lasing na naman si Kuya. Sa kabila ng pananalim ng mga mata ni Kuya Brandon, kalmado lang na nakatingin sa kanya si Neil. Ano na naman ang kailangan mo? Kailangan ko na ang pera ko. Anong pera mo? Wala naman ako natatanda na meron kang pinatago sa akin pera. Ang lakas kasi ng loob mong manira ng negosyo ng ibang tao. Hindi mo naman pala kayang panindigan ang ginawa mo. Hoy, nagtitimpi lang ako sa iyo ha. Umalis ka na. Kundi upaan talaga kita. Ibigay mo muna sa akin ang pera ko. Inuubos mo ang pasensya ko ha. Ha? Itong sa'yo. Hindi ko alam na bulag ka pala. Bakit naman sa hangin mo pinapatama ang mga suntok mo? Paano mo nailagan ang mga suntok ko? Lasing ka na kasi. Itong tandaan mo. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka nagbabayad. Gago! Mapapagod ka lang. Pero wala kang makikita sa akin. Tignan natin. Hindi mo ako kilala. Pinagbabantaan mo ba ako? Sinasabi ko lang ang pwedeng mangyari sa'yo. Noon lang namin ulit nakitang naglako ng isda si Neil. Ilang araw na kasi namin siyang inaabangan ng inay sa hapon. Akala nga namin nag-iba na siya ng oras ng pagtitinda. Kaya nang makita ko siyang paparating, inabangan ko na siya sa may gilid ng kalsada. Bakit ngayon lang yata kita nakitang naglako ng isda? Nagkasakit kasi mag-ina ko. Kaya wala akong magawa kundi tumigil muna. Kawawa naman, sabay pa sila. Oo nga Hindi pa nga maayos ang lagay ng anak ko. Pero sabi ko, kailangan ko na maghanap buhay. Oo nga pala, nanggagamot si nanay. Baka gusto mong ipagamot ang mag-ina mo sa kanya. Sige. Tatanungin ko ang asawa ko. Hindi kasi yon naniniwala sa mga albularyo Wala naman kasing mawawala kung susubukan niya. Magaling ang inay, marami na siyang ginamot na gumaling. Pag uwi ko sa bahay mamaya, sasabihan ko ang asawa ko. Ito na yung isda mo. Salamat, Suki
Bago umuwi, dumaan pa si Neil sa bahay ni Tio Hilario. Nagbabaka sakali kasi siya na baka doon na ulit umuwi ang pinsan ko. Pinuntahan kasi niya ang tinutuluyan nito pero wala na dun si Kuya Brandon. Nang makita nga ni Neil si Tio Hilario at nalaman na wala dun ang anak, sa matanda na lang niya sinabi ang pakay niya. May sakit po kasi ang anak ko eh. Pampa-check up lang po sana. Ako, pasensya ka na iyo. May nauna na kasi sa iyo eh. Yung kasamahan mong tindero. May sakit din daw kasi ang bunso niya. Gusto man kitang tulungan. Wala na akong pera dito. Naiintindihan ko po kayo. Ilang araw ko na po kasing hindi nakikita si Brandon. Siya naman po talaga may atraso sa akin. Ako na ang humihingi ng pasensya sa nagawa ng anak ko sa inyo. Alam kong napakalaking perwisyo ang ginawa niya. Hindi po dapat kayong humihingi ng dispensa sa lahat ng mga ginawa ng anak niyo. Kung biktima kami, biktima rin po kayo ng sarili niyong anak. Sa totoo lang, wala na akong mukhang maiharap sa mga tao rito. Pakiramdam ko ako ang sinisisi ng lahat kung bakit ganoon si Brandon. Mula po nung dumating ako rito, puro magaganda lang ang naririnig ko sa ibang tao tungkol sa inyo. Ugali na po talaga yon ng anak nyo. Hindi dahil may pagkukulang kayo. Sana katulad mo ring mag-isip si Brandon. Dahil walang sapat na perang pampacheck up, napilitan na rin si Neil na dalhin sa bahay ang kanyang anak, kasama ang asawa. Agad namang ginamot ni inay ang bata. Makalipas nga ang ilang sandaling gamutan, umuwi na rin si Neil. Nakatulog na rin ang bata habang ginagamot ng inay. Sabi ng mag-asawa baka naginhawaan ng kanilang anak. Ilang araw na kasing hindi makatulog ang bata. Hinatid ko pa sila hanggang labas ng bahay namin at saka ako bumalik. Sana naman po tuloy-tuloy na ang paggaling ng bata. Nakakaawa kasi Huwag kang mag-alala. Gagaling na rin siya. Pati ang nanay ginamot ko na rin. Nay, habang ginagamot niyo palang bata kanina, nagkwentuhan pala kami ng asawa ni Kuya Neil. Kailangan pala nila ng malaking halaga kaya pinipilit nilang singilin si Kuya Brandon. Malamang wala na silang ibang malapitan. Ganun na nga po, inutang lang pala nila ang kapital para sa negosyo nila. Ngayon, sinisingil na daw sila ng pinagkakautangan nila. Ay, bakit ba? Kung sino pa ang hikaos sa buhay, sila pa ang nagigipit sa buhay. Oo nga po kung meron lang sana akong ekstrang pera, ipapahiram ko na lang. Kakausapin ko si Kuya Hilario kapag maganda ang mood. Alam ko kasi inuunti-unti niya ang pagbabayad sa mga naaagrabyado ng pinsan mo. Nakakainis talaga si Kuya Brandon. Ang daming nadamay dahil sa ginawa niya. Tapos tatay niya pa ang nagbabayad. Tapos na yon. Wala na tayong magagawa pa. Hindi ko pa rin maiwasang hindi sisihin si Kuya Brandon sa mga nangyayari. Lingid sa amin ng inay, bumalik na sa bahay nila ang pinsan ko. Kasalukuyan sila nag-uusap ni Tio Hilario, na hanggang sa mga sandaling yon galit pa rin sa anak. Bakit ka pa umuwi? Hindi ba't pinalayas na kita? Bahay ko rin naman to May karapatan pa rin akong umuwi rito. Ang kapal din naman ang mukha mo. Wala kang ambag sa pagpapagawa ng bahay na ito, kaya wala kang karapatan dito. Anak nyo pa rin ako, tay. May malasakit nga kayo sa ibang tao. Sa akin pa kaya? Kung pwede nga lang mamili ng pwedeng maging anak ginawa ko na. Sa ayaw at sa gusto nyo, uwi na ako rito. Kung dito ka uwi, kailangan mo magtrabaho dahil wala na akong balak hati ang kasakita ko. Alam nyo naman na walang tumatanggap sa akin sa trabaho. Wes, baguhin mo yung ugali mo para matanggap ka. Pagod na ako sa'yo. Sige na, magtatrabaho na ako. Bukas na bukas maghahanap ako ng trabaho. Pagigihan mo ang paghahanap mo. Kahit may pagdududa si Tio Hilario na magagawa nga maghanap ng trabaho ni Kuya Brandon,
Binigyan pa rin niya ang anak ng pagkakataon. Kinabukasan sa poultry na banggit ni Tio Hilario na bumalik na nga ang pinsan ko sa kanila. Imbis na matuwa, mas nag-alala pa ako sa pwedeng gawin ng pinsan ko sa tiyuhin ko. Oh, saan daw siya naglagi? Hindi na ako nagtanong pa. Alam niyo po, Chong, sana hindi niyo na siya tinanggap sa bahay niyo. Puro problema lang naman ibinibigay niya sa inyo eh. Janice, huwag mong sabihin yan. Anak pa rin ni Kuya si Brandon. Tama naman ang sinabi mo, Iya. Kaya lang wala siyang mapupuntahan. Pero binigyan ko siya ng kondisyon na kailangan niyang magtrabaho. Dapat lang po para maranasan niya kung paano magbanat ng buto. Bakit hindi mo ipasok dito sa poultry ang anak mo? Para nasusubaybayan mo rin ang bawat ginagawa niya. Gustuhin ko man, sira siya kay Mang Tomas dahil sa ginawa niya dati. Ganun ba? Wala pala siyang pagpipilian kundi maghanap ng trabaho sa sarili niyang paraan. Kailangan ko lang maging matigas sa kanya sa pagkakataong ito. Bahala na muna siya sa buhay niya. Lagi kong isinasama sa dasal ko na sana magbago na si Brandon. Naku Nay, hindi na yung tinatabla ng dasal. Malala na ugali niya. Huwag ka kasing kontra ng kontra dyan. Nagpapasalamat nga ako sa pagdating niyong mag-ina. Kahit papano meron akong karamay. May dahilan ng Diyos kung bakit kami napunta dito. Huwag po kayong mag-alala, Chong, kahit walang pakialam sa inyo si Kuya Brandon. Kami naman po ng inay hindi kayo pababayaan. Salamat sa inyong mag-ina. Wala kaming kamalay-malay ng inay na ang pagiging malapit namin kay Chong. Binibigyan pala ng masamang kahulugan ni Kuya Brandon. Madalas kasi namin dalhan ng pagkain ng kanyang ama. O di kaya yayain sa bahay na lang kumain. Ano na naman yung dala mo? Kakanin to. Luto ng inay. Nandyan ba si Tio Hilario? Wala pa siya, nangangahoy. Ubus na kasi mga panggatong namin eh. Sana ikaw na lang ang nangahoy imbis na ang tatay mo. Pagod na nga siya sa pagtatrabaho, pagdating dito sa bahay niyo siya pa rin ang gumagawa. Ano bang pakialam mo sa amin ha? Nagmamalasakit lang ako sa tatay mo. Ikaw tong walang pakialam sa kanya. Alam mo, kayo ng nanay mo nagdala ng kamalasan sa amin eh. Bakit kami? Para sabihin ko sa'yo, ikaw ang malas dahil wala ka nang ginawa kundi bigyan ng problema si Chong. Siguro kayo ng nanay mo nagsusulsul sa tatay ko para lalong magalit sa akin. Huwag mo kaming pagbibintangan ha. Bago pa kami dumating, matagal nang galit sa'yo ang tatay mo. Tapos ginagatungan nyo pa. Lalo tuloy lumalayo sa akin ang loob ng ama ko. Kasalanan mo rin kung bakit lumayo na ang loob sa'yo ni Chong. Naaawa lang kami sa kanya dahil malayo siya sa asawa at iba pa niyang mga anak. Kung hindi ka lang niya iniisip, matagal ka na niyang iniwan. Di gawin niya, wala akong pakialam. Mabuti nga eh, para may benta ng bahay na ito. Hindi naman ikaw ang may-ari ng bahay na to, mahiya ka naman. Ikaw ang mahiya. Lumayas ka rito. Dalhin mo yung kakanin mo pa uwi dahil walang kakain yan dito. Malakas pang binalibag ni Kuya Brandon ang pinto nang makapasok siya sa loob ng bahay. Nagngingit-ngit naman na umuwi na lang ako sa amin. Nagtataka naman ang inay sa itsura ko at kung bakit dala ko pa din ang kakanin na ginawa niya. Sinabi ko naman na naging sagutan namin ni Kuya Brandon. Sa tingin ko, nagsiselos lang ang pinsan mo dahil sa atensyon na ibinibigay ng tatay niya sa atin. Kasalanan din naman niya eh. Kung pinapahalagahan sana niya ang tatay niya, hindi mababaling sa atin ang atensyon ng Chong. Ang mabuti pa, iwasan na muna natin ang pagpunta sa bahay ni Kuya. Bigyan natin sila ng pagkakataon na magkasarilinan. Baka nga kalabisan na rin ang presensya natin sa kanila. Paano po kung puntahan tayo dito ni Chong? Okay lang yon. Ang importante hindi muna tayo magpapakita sa bahay nila. Sa bagay nga, ayoko naman na makadagdag pa tayo sa alalahanin ni Tio Hilario. Alam ko naman na malawak ang pangunawa mo kahit bata ka pa. Ikaw na lang ang bahalang umunawa sa pinsan mo. Nang mga sandali ring yun, nagtatalo ang mag-ama. Dahil sinumbong ng isang kapitbahay ang ginawa sa akin ni Kuya Brandon.
Hindi ko kasi alam na may nakakita sa pagtatalo namin ng pinsan ko. Ang taong yun may matindi ring galit kay kuya. Kaya naman kapag may pagkakataon na makakita ng butas, sinusumbong niya agad kay Chong ang mga ginagawa ng pinsan ko. Nakapagsumbong na kagad pala sa inyo yung babaeng yun. Walang sinasabi ang pinsan mo sa akin. Kita mo ngang kararating ko lang halos dito sa bahay eh. Sino pala nagsabi sa inyo? Alam ko na. Ang isa sa mga tsismosang kapitbahay natin. Mga sipsip din talaga eh. Mabuti nga at sinabi sa akin. Ikaw, Brandon, ang mag-ina na nga lang ang kamag-anak natin, tinataboy mo pa. Dahil nga sa'yo, kaya tayo iniiwasan ng mga kamag-anak ng nanay mo. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi naman sila maaasahan sa oras ng kagipitan eh. Kasi nga, pasaway ka. Paano kanila tutulungan sa oras ng kagipitan? Ultimo sila, piniperwisyo mo. Ito yung gusto na mag-ina eh. Yung nagtatalo tayo lagi. Noon pa man, lagi na tayong magkagalit. Kaya huwag kang maghanap ng masisisi mo. Makaalis na nga dito sa bahay na ito. Bad trip talaga. Saan ka na naman pupunta? Kung sinusunod mo sana ang sinasabi ko sa iyo na maghanap ka ng trabaho, di sana may pakinabang ka. Ano nga gagawin ko kung walang tumatanggap sa akin? Dito ka lang kasi naghahanap sa atin. Alam mo naman na kilala na ang reputasyon mo dito. Sana sa ibang lugar ka maghanap ng trabaho. Huwag kayong mag-alala. Maghahanap talaga ako sa ibang lugar ng trabaho. Hindi nyo na ako makikita pa dito kahit na kailan. Naiiling na lang si Tio Hilario habang sinusundan ng papalayong tingin ng anak. Hindi akalain ng tiyuhin ko na tototohanin ni Kuya Brandon ang sinabi niya. Ilang araw na kasi siyang hindi umuuwi. Pinagtanong-tanong rin nga ni Tio Hilario kung may nakakita sa anak. Pero lahat sila iisa ang sinasabi. Ilang araw na rin hindi nakikita si Kuya Brandon. Maging sa tindahan na laging tinatambayan ng grupo niya. Sa bahay ni Tio Hilario, bigla na lang niya naisipang tingnan ng titulo ng lupang kinatitirikan ng bahay niya. Pero ganun na lang ang naramdaman niyang takot. Nang wala sa kinalalagyan nito ang titulo at iba pang papeles. Agad siyang kinutuban na kinuha yun ni Kuya Brandon. Huminahon ka lang, kuya. Baka mapano ka eh. Paano kung hihinahon? Ang sutil kong anak, ninakaw ang titulo ng bahay namin. Sigurado ka bang si Brandon ang kumuha? Ay, walang ibang kukuha nun kundi siya lang. Ang ibig ko sabihin, baka kung saan lang nakalagay yung titulo. Nasisiguro kung nandun lang yun nakalagay kasi ako nagtago. Sobra na talagang lalaking yun. Hindi ko siya mapapatawad. Oras na ibenta niya ang lupang yun. Sana naman huwag magkatotoong hinala mo, kuya. Ay, sana nga. Baka kung ano lang ang magawa ko sa kanya. Nang araw ding yun, pinuntahan ni Tio Hilario ang asawa sa kabilang barangay para ipaalam ang ginawa ng kanilang anak. Kahit ang mga kapatid ni Kuya Brandon dismayado sa ginawa niya. Maaga palang pinuntahan na ng asawa ni nilang inay sa bahay namin. Namamagaraw kasi ang mga binti ng asawa dahil sa pambubugbog. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ng inay. Agad na niyang kinuha ang mga gamit sa panggagamot. Sumama na rin ako sa kanya. Pagdating sa bahay, puno ng pasa ang buong katawan ni Neil. Namanas na rin ang mga binti niya na nagkukulay itim na. Ilang araw na ito? Pang-apat na araw na po ngayon. Bakit mo naman pinabayaan, iho? Sapat lang po kasi ang kita ko para sa aming pagkain. Kaya hindi kami makapunta sa doktor. Ay, gagawin kong lahat para maisalba ang mga binti mo. Sa nakikita ko kasi, malala na ito. Nakikiusap po ako, Aling Divina. Tulungan niyo po ako. Ako lang po inaasahan ng pamilya ko eh.
Gagawin ko ang lahat, kaya ikalma mo lang ang sarili mo. Kuya Neil, sino palang may gawa niyan sa'yo? Si Brandon. Si Brandon ang may gawa nito sa akin. Sabi ko na nga ba eh. Habang hawak ako sa magkabilang braso ng dalawa niyang kaibigan, pinubugbog niya ako. Hindi pa siya nakontento. Pinagpapalo niya ng bakal ang mga binti ko para daw hindi na ako makalabas ng bahay namin. Ano ba ang dahilan niya? Bakit niya ginawa sa'yo? Sinisingil ko na kasi siya sa utang niya. Narinig ko kasi na meron na siyang pera. Kahit pinsan ko pa siya, kung akong nasa kalagayan mo, isusumbong ko na siya sa pulis. Malaking abala lang yun sa amin. Isa pa, hindi naman papansinin na reklamo namin eh. Sana dumating ng karma ni Kuya Brandon nang maranasan niya ang hirap ng mga naging biktima niya. Janice! Huwag mo ang hilingin ang kapahamakan ng kapwa mo. Hindi tama yon. Bakit, Nay? Tama ba yung ginawa niya kay Kuya Neil at sa iba pa? Tama bang nakawin niya ang titulo ng ama niya? Walang awa si Kuya Brandon kaya tama lang na maparusahan siya. Sana nga kung saan man siya naroroon ngayon, makahanap na siya ng katapat niya. Naiintindihan ko naman ang punto mo. Pero huwag mo namang sabihin ang bagay na yan. Hayaan mo na ang Diyos ang magparusa sa mga nagawa niyang kasalanan. Itinikom ko na lang ang bibig ko kahit parang sasabog na sa bigat ang dibdib ko. Ayoko kasi magtalo pa kami ng inay sa harapan ng ibang tao. Nang sulyapan ko si Neil, namimilipit siya sa sakit habang ginagamot siya ng inay. Ang asawa naman niya hindi mapigilan na mapaiyak. Pagkatapos gamutin ng inay ang mga binti ni Neil, nakaramdam naman siya ng ginhawa. Ilang beses pa nun bumalik ang inay para gamutin siya hanggang tuluyan siyang gumaling. Nakauwi na rin si Tio Hilario galing sa bahay ng anak. Hindi pa namin binabanggit ng inay sa kanya ang ginawa ni Kuya Brandon. Araw ng linggo habang nagsasampay ako ng mga damit na nilabhan ko, biglang dumating si Tio Hilario. Halata sa kanya ang bigat ng problema. Agad ko naman siyang pinapasok sa loob ng bahay. Mabuhay din kasi ang tayo niya. Tinawag ko na rin ang inay na nasa kusina. Galing sa bahay kanina yung taong pinagbentahan ng lupa at bahay ni Brandon. Ha? Ang bilis naman niya naibenta. Sa murang halaga lang niya binenta dahil sa pagmamadaling magkapera. Anong sabi nung bago may-ari? Kailangan ko nang umalis sa bahay na yun sa 1 linggo. Iniregalo daw niya kasi sa anak na bagong kasal lang ang bahay na yun. Ay, ano ba itong ginawa mo, Brandon? Hindi pa alam ng asawa ko at mga anak. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanila ang kauna-unahang naipundar ko. Tuluyan nang nawala sa amin. Kung hindi mo pa kayang umuwi sa mga anak mo, dito ka muna sa bahay na ito. Kung tutuusin ikaw pa rin naman ang nagmamay-ari ng bahay na ito. Hindi ko pa naman naibibigay sa iyo ang kabuuang bayad. Kapirasong lupa lang ito kumpara sa bahay at lupa namin. Maraming alaala din ang bahay na yun dahil doon nagsilaki mga anak namin. Hindi ganun kadali na isuko ko yun. Alam ko naman yun. Ang ibig ko lang naman sabihin, pwede naman namin isauli ito sa'yo. Kaysa wala nang matira sa inyo. Bakit? Bakit nangyayari ito sa akin? Maaaring mahirap maunawaan ngayon ang pangyayaring ito, pero magtiwala ka na merong dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ito sa'yo. Hindi na napigilan pa ni Tio Hilario na mapaiyak sa sama ng loob. Awang-awa naman ako na tahimik lang sa isang tabi. Hindi ko rin mailarawan ang matinding galit na nararamdaman ko sa pinsan ko ng mga sandaling yun. Makalipas ang ilang araw, lumipat na sa bahay namin si Tio Hilario. Kaya lang hindi siya makausap ng maayos. Lagi lang siyang tulala at tila malalim ang iniisip. Dumating naman si Neil na may dalang isdang nilalako.
Masigla na ulit siya at hindi na iniinda ang sakit ng binte. Bahagya pa siyang nagulat nang makita si Tio Hilario sa bahay namin. Ngayon lang kita ulit nakitang naglako ng isda. 2 linggo po kasi akong nasa bahay lang. Si Aling Divina po pala. Nasa poultry pa sila mag-ina. Mamayang tanghali pa ang uwi nila. Ah, ganun po ba? Iwan ko na lang po ang isda dito. Pasasalamat ko po kasi siya po ang nagpagaling sa akin. Bakit? Ano bang naging sakit mo? Wala naman po ako naging sakit. Namaga po yung mga binti ko dahil sa pambubugbog sa akin. Ha? Sino naman ang gumawa nun sa'yo? Ang anak niyo pong si Brandon. Ha? Si Brandon na naman? Narinig ko po kasi na meron na siyang pera kaya sinisingil ko na siya. Kaya alam po binugbog niya ako. Ay, ako na ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ng anak ko sa iyo, ha? Pasensya na po kayo, Mang Hilario. Pero hindi ko po mapapatawad ang ginawa ng anak niyo. Naiintindihan kita, iyo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako galit sa sinabi mo. Sige po. Aalis na po ako. Kailangan ko po kasing maubos tong tinitinda kong isda. Pag-uwi namin ng inay, sinabi ni Tio Hilario na galing kay Neil ang isdang iniluto niya. Nagkatinginan naman kami ng inay. May palagay kasi kami na alam na ng tiyuhin ko ang ginawa ng anak kay Neil. Hindi nga kami nagkamali nang banggitin yun ng tiyuhin ko. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang ginawa ni Brandon kay Neil? Ayaw na naming dagdagan pa ang mga alalahanin mo. Tsaka gumaling na rin naman si Neil eh. Suko na kami mag-asawa sa anak namin yun. Mula ngayon, wala na akong pakialam sa kanya. Kung may mabalitaan man kayo sa kanya, huwag niyo na lang sabihin sa akin. Kuya, talaga bang wala nang puwang sa puso mo ang pagpapatawad sa anak mo? Wala na, Divina. Sabi ko nga sa'yo, naubos na ako dahil sa kanya. Naiintindihan kita, kuya. Pero umaasa pa rin ako na balang araw, magkakaayos pa kayong mag-ama. Hayaan na lang natin si Chong, panahon na lang sigurong magpapahilom sa galit niya. Hindi ko lang kasi maiwasan na mag-alala. Katulad ngayon, tulala na naman siya habang nakatanaw sa bintana. Kahit gaano pa po katatag ang isang tao, mauubusan din ng lakas. Hindi biro ang pinagdaanan ni Chong, lalo't may sakit pa ang asawa niya. Basta, iparamdam lang natin sa kanya na nandito lang tayo sa tabi niya. Opo, Nay, maaasahan niyo ako sa bagay na yan. Habang naghihirap ang kalooban ni Tio Hilario, nagpapakasaya naman si Kuya Brandon sa ibang lugar. Habang nilulustay niya ang perang pinagbentahan ng lupa ng ama. Nang tingnan niya ang kanyang pera, nagulat pa siya. Dahil iilang lilibuhin na lang ang natira. Ito na lang palang natitira sa pera ko. Hindi na ito magkakasa sa susunod na linggo. Kailangan makagawa ko ng paraan kung paano magkapera. Habang iniisip ni Kuya Brandon kung paano siya magkakapera na naman, nagpaplano na rin si Neil ng gagawin niyang paghihiganti sa pinsan ko. Kahit tutol ang kanyang asawa sa plano niya, itinuloy pa rin niya yun. Masyado na rin binalot ng galit ang kanyang puso. Gagamitin niya ang natutunan niya sa kanyang ama tungkol sa pambabarang. Hindi niya akalain na balang araw magagamit niya yun. Ipararanas ko rin sa iyo ang lahat ng hirap at sakit na naramdaman ko. Lintik lang ang walang ganti. Labis din ang pag-aalala namin kay Tio Hilario. Maliban kasi sa paminsan-minsan niyang pagkakatulala, may mga pagkakataon na tila hindi niya kami nakikilala. May mga pangyayari din na kahit hating gabi lumalabas siya ng bahay at naglalakad-lakad. Tuwing tatanungin namin siya ng inay, sinasabi niya na gusto lang niya magpahangin.
Nasaan ang Kuya Hilario? Natutulog po sa may duyan. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po siya inaalisan ng paningin ko. Ay, mabuti naman. Lagi na lang ako nag-aalala kay Kuya tuwing wala ako dito sa bahay. Ano kayang nangyayari kay Chong? Ay, hindi ko rin alam, Iha. Baka nakakaranas siya ng depresyon dahil sa mga pangyayari. Walang dapat sisihin sa nangyayari sa kanya kundi si Kuya Brandon. Nasaan na kayang walang kwenta niyang anak? Hanggat may pera siya, hindi yun magpapakita. Sana lang wag na siyang magpakita dahil oras na makita ko siya, makakatikim siya sa akin ng masasakit na salita. Kahit ako, nakakaramdam na rin ng galit sa lalaking yun tuwing nakikita ko si Kuya Hilario sa ganitong kalagayan. Wala po ba kayong planong sabihin sa mga anak ni Chong ang nangyayari sa ama nila? Bala kong pumunta sa 1 linggo sa kanila. Bantayan mo muna ang tiyuhin mo habang wala ako, ha? Habang lumilipas ang mga araw, napansin naming parang palala ng palala ang nangyayari kay Chong. May mga pagkakataon na rin kasi na para siyang nag-iisip bata. Minsan kasi pinaglalaruan na niya ang pagkain niya sa plato. Kuya, hindi tamang pinaglalaruan ng pagkain sa kamay. Lalayuan tayo ng grasya niyan. Pasensya ka na, Divina. Oo nga pala, papagalitan tayo ng itay. Ayaw nga pala nun na nag-aaksaya ng pagkain. Sabi niya mahalaga ang bawat butil. Naaalala mo pa pala mga pangaral sa atin ng itay noon. Oo naman, hindi ko na uulitin na maglaro ng kanin. Sa labas na lang ako maglalaro. Bakit tumayo ka na kaagad tapos ka na bang kumain? Maglalaro muna ako sa labas, ha? Edi sige, huwag kang lalayo. Hindi naman talaga siya maglalaro na parang bata, kundi titingin lang sa malayo at mag-iisip na naman. Inay, awang-awa na po ako kay Chong. Ay, alam ko naman. Kahit ako, araw-araw nadudurog ang puso ko sa nakikita kong kalagayan ni Kuya Hilario. Maagang umalis ang inay. Kami lang ni Tio Hilario ang nasa bahay ng mga oras na yon. Tahimik lang naman ang tiyuhin ko habang nasa duyan. Mabuti na lang nabawasan na yung paglalakad-lakad niya nang hindi namin nalalaman. Delikado naman kasi yon. At baka masagasaan pa siya sa kalsada. Naghihintay na lang ako ng oras para sa tanghalian namin nang biglang sumulpot si Kuya Brandon. Hindi ko agad siya nakilala dahil sobrang payat niya. Blanko naman ang ekspresyon ng tiyuhin ko habang nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo dito? May nakapagsabi kasi sa akin na nandito raw ang itay. Saan pa kaya pupunta ang itay mo pagkatapos mong ibenta ang bahay niyo na hindi niya alam? Akala ko kasi umuwi siya sa mga kapatid ko eh. Ngayong alam mo na, pwede ka nang umalis. Teka lang naman. Kakausapin ko pa nga ang itay eh. Chong, gusto niyo po bang kausapin ang anak niyo? Kita mo? Umiiling siya. Ibig sabihin, ayaw kanyang kausapin. Tay, alam ko na galit kayo sa ginawa ko. Patawarin niyo na po ako. Bilib din naman ako sa kakapalan ng mukha mo, no? Pagkatapos sa mga ginawa mo, may gana ka pa talagang magpakita dito. Pwede bang itiko mo muna ang bibig mo? Kinakausap po pang itay eh. Sabat ka naman ng sabat. Umalis ka na rito! Hindi ka namin kailangan sa pamamahay na ito! Ay, ipinagtatabuyan niyo na ako. Kaya umalis ka na! Hayaan niyo po muna ako magpaliwanag. Sinabi nang umalis ka na! Hindi ko kailangan marinig ang paliwanag mo! Sige po, aalis na ako. Pero babalik ako rito. Nang makaalis si Kuya Brandon, isinara ko ang pinto. Baka kasi bigla na naman siyang sumulpot sa bahay. Nang sulyapan ko si Tio Hilario, parang baliwala naman sa kanya ang biglang pagdating ng anak. Nang dumating ang inay, agad ko yun sinabi sa kanya. Hindi rin siya makapaniwalang pupunta sa amin ng pinsan ko.
Malamang, naubos na ang pera niya kaya nagpakita na siya. Yun din po ang naiisip ko. Anong sabi ni Kuya Hilario? Mukhang hindi niya nakikilala ang anak niya. Pinagtabuyan nga niya eh. Baka nga pala sa 1 linggo pa nila masusundo ang Tio Hilario mo. Maghahanap pa kasi sila ng mag-aalaga sa mag-asawa. Lahat pala kasi ng anak ng tiyo mo may mga trabaho. Ibig pong sabihin pala maigi ang mga buhay nila doon. Oo, tatay lang daw kasi nila ang mapilit na magtrabaho pa at para magkaroon ng ambag sa pambili ng gamot ng asawa. At tingin daw nila kaya hindi umuuwi sa kanila ang ama dahil nga kay Brandon. Ang dami pala talagang sakripisyo ni Chong tapos ito lang ang igaganti ng visit niyang anak. Inay, ano pong reaksyon nila sa nangyayari sa itay nila? Ipapa-check up daw nila para malaman pero tingin daw nila depression din. Kahit sino po siguro magkakaroon ng depresyon kay Kuya Brandon. Oo nga, sana wag na muna siyang magpakita kay Kuya. Baka kasi lumala lang ang kalagayan ng ama niya. Balak pa nga pong bumalik dito Ako na lang ang kakausap sa kanya kapag bumalik. Lumipas pa ang 1 linggo bago muling bumalik si Kuya Brandon. Kung payat siya nung una kong nakita, mas lalong bumagsak ang katawan niya ngayon. Kita na kasi ang mga buto niya sa leeg at nanlalalim din ang mga mata na parang hindi na natutulog sa gabi. Tila hindi rin siya naliligo ng ilang araw dahil madumi na ang suot na damit at pantalon. Tahimik lang akong naupo sa tabi ni Tio Hilario at si Inay naman ang humarap sa kanya. Chang, gusto ko sana makausap ang itay. Sa akin mo na lang sabihin ang gusto mong iparating sa kanya. Hindi kasi maganda ang lagay ng ama mo ngayon. May sakit po bang itay? Wala naman. Kaya lang tingin ko ay nakakaranas siya ng depresyon dahil sa sunod-sunod na problemang kinakaharap niya. Ganun po ba? Dito na po ba siya titira? Pansamantala, habang hindi pa siya kinukuha ng mga kapatid mo. Kasi po, kung nasa ng itay, dapat nandun din ako. Ano? Gusto mo tumira dito sa amin? Huwag ka munang sumabat, Iha. Hayaan mo muna kaming mag-usap. Sige po, Nay, pasensya na. Iho, saan ka ba naglagay ng mga panahong may pera ka? Bakit hindi mo ginamit yung pinagbentahan ng bahay sa maayos? Mabilis lang po kasi ang pera Tsaka, hindi naman po malaki ang perang nakuha ko. Dahil doon, sobrang nag-isip ang tatay mo. Masyado niyang dinibdib ang bagay na yon. Lagi lang siyang tulala at malayo ang tingin. Pasensya na po. Hindi ko naman gusto mangyari yun sa kanya Pasensya ka na rin, Iho. Pero hindi ka namin pwedeng tanggapin sa bahay na ito. Hindi niyo po ako pwedeng paalisin dito. Pag-aari ng tatay kong bahay na ito. May katibayan ka ba? Ha? Wala. Pero hindi ko kailangan patunayan. Alam mong pag-aari ito ng aking ama. Pues, hanggat wala kang naipapakitang katibayan, hindi ka pwedeng tumira dito. Tay, magsalita naman kayo. Huwag lang kayong tumunganga dyan. Sabi ko na sa'yo, hindi magandang lagay ng itay mo dahil na rin yun sa'yo. Tay, kausapin niyo naman ako. Ipagtanggol niyo ako. Wala akong ibang pupuntahan. Kailangan ko kayo, Tay. Ano ba? Wag mo nga siyang hawakan. Huwag kang mangialam dito, ha? Brandon, kapag hindi ka umalis, tatawag ako ng mga kalalakihan para kalagtarin ka palabas ng bahay namin. Kayo talaga mag-ina ang malas sa buhay ko. Mula nang dumating kayo, lumayo na ang loob sa akin ng itay ko. Mawala na sana kayo mag-ina habang buhay. Kasing bulok talaga ng pagkatao mo yung lumalabas sa bibig mo. Oras na karmahin ka, kahit kailan wag na wag kang lalapit sa amin para humingi ng tulong. May mga kapitbahay kami na tinawag ng inay para palabasin sa bahay namin si Kuya Brandon. Sa mga nangyari parang wala lang naman kay Tio Hilario. Nakatingin lang siya habang inilalayo ng 3 kalalakihan ng anak niya. Akala namin ng inay palilipasin muna ni Kuya Brandon ng ilang araw bago bumalik.
Baka ng mga panahon na yun nasundo na si Tio Hilario ng mga anak. Ngunit kinabukasan din bumalik ulit siya. Labis kami nawindang ng inay sa itsura niya nang humarap sa amin. Anong nangyari sa'yo? Bakit puno ka ng sugat sa buong katawan? Chang, tulungan niyo po ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Naku nay, paalisin niyo na siya dito. Hindi niyo ba nakikita? Inuuod ang mga sugat niya. Baka mahawa pa tayo ng sakit na meron siya. Wala na po talaga akong malapitan kundi kayo. Umalis ka dito sa pamamahay namin. Nakakadiri ka, buhay ka pa, naaagnas na yung katawang lupa mo. Janice! Hayaan mo na lang akong makipag-usap sa kanya. Kapag tinanggap niyo siya dito, aalis ako. Janice! Bumalik ka dito! Ay! Ikaw naman, Brandon. Hindi ka pwede dito. Pero pansamantala, doon ka muna sa dating kamalig sa likod ng bahay na to. Pupuntahan na lang kita para gamutin. Hinatid pa ng inay si Kuya Brandon sa lumang kamalig. Dinalhan din ng inay ng banigang pinsan ko at pinakain din bago iniwan. Hindi naman ako makapaniwala sa ginawang yun ng inay. Pagkatapos kasi ng lahat ng ginawa ni Kuya Brandon, tutulungan pa talaga niya. Pansamantala lang naman, Iha, habang hindi pa siya gumagaling. Paano kung hindi na siya umalis? Ako ang bahala. Hindi rin ako papayag na dumito siya. Kinakarma na nga siya sa mga pinagagagawa niya. Tingin ko mayroong bumabarang sa pinsan mo. Kapag hindi ko siya naagapan, yun na ang ikamamatay niya. Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Sa dami ng nagawa niya ng atraso, mahirap nang malaman kung sino. Pupuntahan ko muna ang pinsan mo para gamutin. Sasamahan ko na po kayo. Nang mga oras na yun kausap ni Tio Hilario ang pinsan ko. Hindi kami agad pumasok sa loob. Nakinig muna kami ng inay sa pag-uusap ng mag-ama. Bukas kasi ng umaga susunduin na ang tiyuhin ko ng isa sa mga anak niya. Marahil gusto lang niya makausap ang anak bago umalis. Patawarin niyo po ako tayo sa mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Noon pa kita pinatawad, anak. Ang gusto ko lang, ayusin mo ang sarili mong buhay. Gaya ng sinasabi ko sa iyo noon. Hindi habang buhay, lagi akong nasa tabi mo para alalayan ka. Alam ko na po ngayon kung paano walang karamay. Binaliwala ko kayo't paulit-ulit na binastos. Ngayon, hindi niyo na ako matutulungan pa. Gagamutin ka ng Tia Divina mo. Kapag gumaling ka, huwag mo nang sasayangin ang pagkakataon na ipinagkaloob sa iyo. Opo, tay. Magbabago na po ako. Huwag niyo lang po akong iwan. Hindi kita iiwan. Narito lang ako sa tabi mo. Lagi kong ipagdarasal na gumaling ka agad. Kuya, kailangan mo na magpahinga. Janice, samahan mo ang Tio Hilario mo. Tay, Magtiwala ka lang sa Tia Divina mo. Hindi ka niya pababayaan. Kailangan nating malaman kung sino may gawa nito sa'yo. hindi ko po kayo maintindihan, Chang. Hindi sakit ang dumapo sa'yo, kundi isang sumpa. May isang tao ang may matinding galit sa'yo, kaya kanya binabarang ngayon. Barang? Hindi to totoo. Chang, ayoko pa pong mamatay. Chang, tulungan mo ako. Huminahon ka lang. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Salamat po. Habang tumatagal, patindi ng patindi ang sakit sa mga binti ko. Parang dinudurog. Ay, patingin nga. Mahabaging langit. Ay, nabubulok na ang mga binti mo. Nilalabasan na rin to ng mga insekto. Chang,
Tulungan mo ako. Oo, iho. Nahimatay siya sa matinding sakit na nararamdaman niya. Alam ko na rin naman kung sino may gawa nito. Kailangan ko siyang puntahan bago mahuli ang lahat. Pinuntahan ni Inay ang bahay ni Neil. Nung una ayaw siyang harapin ng lalaki. Sinabi lang ng inay na alam niyang binabarang ni Neil ang pamangkin. Kung hindi niya haharapin ng inay ko, hindi niya magugustuhan ang gagawin niya. Kaya naman napilitan na rin lumabas ang lalaki. Hindi rin siya makatingin ng diretso. Alam kong matindi ang galit mo kay Brandon dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero hindi tama ang gumamit ka ng pambabarang para gumante. Alam mong kasalanan sa Diyos ang ginawa mo. Nadala lang po ako ng matinding galit ko kay Brandon. Hindi po biro ang perwisyong ginawa niya sa akin at sa pamilya ko. Ilang araw na gutom ang asawa at mga anak ko dahil hindi ako makapaghanap buhay. Naiintindihan kita, pero sana bawiin mo na ang ginawa mong sumpa kay Brandon. Paano po kung bawiin ko? Tapos hindi naman siya magbago. Sa dinadanas niyang paghihirap ngayon, sa tingin ko, naturuan mo na siya ng leksyon. Babawiin ko na po ang sumpang ginawa ko. Hindi ko naman po talaga intensyon na makasakit. Lalo na ang makapatay ng tao. Nadala lang talaga ako ng matinding galit. Alam kong mabuti kang tao. Salamat at hindi mo na ako pinahirapan pa. Patawarin niyo po ako, Aling Divina. Pakisabi rin po kay Brandon na patawad. Sa makalawa po, aalis na kami ng pamilya ko rito. Babalik na po kami sa probinsya namin. Hangad ko ang swerte sa pag-alis nyo. Alam ko, matutupad ang mga pangarap ninyong mag-asawa. Basta't samahan nyo palagi ng dasal ang bawat gagawin ninyo. Maraming salamat po. Nung umuwi ang inay, wala pa ring malay si Kuya Brandon. Naghihilom na rin ang mga sugat niya sa buong katawan. Huminto na rin sa pagkabulok ang mga binti niya. Nag-alay pa ng orasyon ng inay para hindi lapitan ng mga elemento ang katawang lupa ng pinsan ko. Dahil mahina pa ito. Kinabukasan maagang sinundo si Tio Hilario ng dalawa niyang anak. Sinabi naman namin ang nangyari sa kapatid nila. Pero hindi sila nagpakita ng anumang simpatya hanggang makaalis sila. Sana maging aral na kay Kuya Brandon ang nangyari sa kanya. Hinihiling ko rin na sana magawa siyang patawarin ng pamilya niya balang araw. Sigurado ako, pagising niya mamaya, hindi na siya ang Brandon na kilala natin. Kahit nagagalit ako sa kanya, naaawa pa rin ako na para na rin siyang ulila ngayon. Tandaan mo anak, lahat ng nangyayari sa atin, pangit man o maganda, ay may laging dahilan. Ang importante sa lahat, laging tumawag sa Panginoon sa lahat ng oras na nalilito ka at hindi alam ang gagawin. Baka kasi naliligaw ka na ng landas, katulad ng nangyari sa Kuya Brandon mo. Nalungkot naman si Kuya Brandon nang malaman na wala na ang kanyang ama. Dahil tingin naman namin nagbago na siya, pinayagan na rin siya ng inay na manatili sa kamalig. Nang mga sumunod na araw, nabalitaan namin ng inay na may trabaho na si Kuya Brandon. Isa-isa rin niyang nilapitan ng mga taong nagawa niya noon ng mali at humingi ng kapatawaran. Isa ako sa mga buhay na saksi na kahit gaano pa kasama ang isang tao, kapag pinili magbago ay walang imposible. Basta samahan ng mataimtim na dasal. Wakas. Dito na po ba tayo titira? Oo anak,